Josh, Chris in the booth. The moon verse on the move. Lock in, tune in, vibe up. Let's send this channel to the moon. Stepping in the feed with a... So today, tonight pala, ang biyahe natin ngayon is from Cavite to Matnog, Sorsogon. So ito na guys, ang ating setup na yun. Lagay tayo ng top load. Top load tayo. So ang laman yung mga damit lang para hindi masyadong bigat yung bubungan natin. So let's go back to the road, tapos na rin kaming kumain. Okay, let's go. Time check 12:52 after namin mag dinner dito sa Jollibee Vermosa. So ang trip meter natin is 00 full tank. Going first landmark natin na dadaanan is yung Balete exit. Expressway tayo. Kanan tayo ha, baka dumiretso ka ng Makati. Ayun mo, ay kakanan. Kahit to kanan ko. Oo, kanan. Kanan pa. Okay. Okay guys, kakanan kami eh. Hindi kami pumakati. At dito na kami sa entrance na tawagin na MCX. And then mag-exit kami sa SLEX. And then after na SLEX exit naman sa Balete. Balete ba o Balete? Balete. Balete Drive. Yan. Balete Drive. Galing lang, madilim. Pagpatawarin. Test mic. Alright, test. Kape muna tayo. Pagising. Pagod na yung mata ko. Sabihin mo kung saan na tayo. Wala pa. Currently nasa tayo, Star Toll Expressway. First time namin dumaan dito sa Star Tollway. Star Tollway na to. Ng southbound. Pero nakadaan na tayo dito pa, galing tayong Batangas, di ba? Uwi tayo lang. Pero ang dami kasing ginagawa, oh. Endless roadworks dito sa Star Tollway. Ayun. 96. 196. Okay. So, kaliwa tayo. Lipa City. Ito palang yung route na dinadaanan natin. Nakuha ko lang to sa sa isang vlogger na biyahero. So, Your destination is on the right. sinusundan ko yung kanyang truck. Ito
tinurong ways. So, mostly ang mga dinaanan niya is diversion road. So, ito, try namin. Para pwede ko rin i-ano sa inyo. Next stop. Dito na kami sa Lipa. Nagpapaikot-ikot. Ba't iba na itong tinuturo ng daan? Paikot na tayo. Totoo nga, Take paikot-ikot the na nga next tayo. left onto Rizal Street, then turn right onto P. Torres Street. Peter Street. Wala, hindi pa naman namin alam tong daan na to. As in. Kailangan balik na rin yung damit. Wala akong napindot dyan. Ano bang kukwento natin? So first time namin tong gagawin, yung land trip tapos sasakay ng Roro. So adventure talaga to. Good luck. Sana ay maging safe at walang aberya ang aming biyahe. Total, nag-prepare naman tayo ng bonggang-bongga bago natin gawin itong na to. Land travel na to. Ano bang ginawa natin? Unang-una, palit kami ng 4 na gulong. Hindi, PMS ka muna. Hindi, 4 na gulong muna bago PMS eh. Tapos 4 na gulong, tapos kami na wheel alignment, since kasama naman na yun sa gulong, free. And then after 3 months, PMS, pina-check ko na lahat din ng ng kailangan i-check sa PMS. And then after nung PMS, palit na rin kami ng battery kasi na rin, palitin na rin yung battery. And then ano ba bang yun yung major yun yung mga major na ginawa namin for preparation. And then yung mga minor preparations is yung undercoat. Kahit sa dagat. Undercoat kasi yung undercoat na pinagawa ko is 4 years na ang lumipas. So pina-check ko yung undercoat. And then sabi naman nung technician, okay pa naman daw pero may mga patches lang daw na kailangang re-applyan. So nagpa-re-apply kami ng undercoat ng sasakyan, and then pina-paint na rin yung caliper tsaka drum brake, tapos caliper, drum brake, ano pa ba, and then ito nagpa glass detail, so para malinis yung ng ating salamin pag umaandar. Hindi siya kakayod-kayod, walang watermarks. And then namin hydro wax. And then bumili ako ng TPMS, yung anong tawag sa TPMS, yung tire pressure monitor system. Yun. So para ma-check ko yung gulong kung nasa tamang hangin pa siya, saka yung temperature ng gulong. Yan. So another gastos yun, no?
Sa mga minor na lang yan. Compare mo dun sa mga major na pinagawa natin for preparation. So, mahabang preparation to. Ilang buwan ang inabot, no? 6 months? Hindi. 3 months. Feb, di ba? Nag-decide tayo, pupunta tayo. Pero, Wala pa. pero wala pang date. July ka nag-start. Then, July, nakapag-decide na talaga kami. So, July, August, September, October, November, December. 5 months of preparation. Ngayon ay December 8. Supposed to be, ang alis talaga namin is December 5. Kaso nga, nagkaroon ng bagyo. Si Bagyong Wilma, doon dumaan sa Samar. Which is yun din yung dadaanan namin. So, kinancel namin yung December 5 na biyahe. Ayun, ito, naging December 8 ng hating gabi. So, December 7 ng hating gabi. O December 8 ng hating gabi. Basta yung gabi ng December 7, pero umaga ng December 8. Yan. Ganon. Ganon yun. Tapos ano pa ba? May kasama kang pets. Yun, ito. Yung mga pets pa pala, isa pa to sa sa preparation na ginawa namin kasi 3 yung pets. So, ano naman, yung pets namin ay updated naman yung kanilang anti-rabies vaccine. So, ang nilakad na lang namin ay yung yung kanilang anong tawag doon? Health permit? Birth certificate. Veterinary health certificate at saka yung kanilang travel permit. Yun. So, Bili mo magkano 1,000 yung yung travel yung veterinary sa clinic na pinuntahan namin, ang charge nila sa health cert is 1,000 pesos per pet yun. So, 3 pets, mabot kami ng 3K. 3,000 pesos. Tapos, yung sa travel permit naman, Sa taing. sa BAI, ano ba yung ibig sabihin ng BAI, BAI? Bureau of Animal I don't know. Basta yon. Bureau of Animal I don't know. BAI. Bye. So, yun. Wala namang bayad yon. Pero, i-email mo kasi sa kanila yung yung mga documents ng pets. So, once na nag-email ka, hihintayin mo yung reply nila. Kailangan mo talagang bantayan kasi hindi mo alam may kulang pala doon sa sa application na ginawa mo. So, magba-back and forth kayo niya ng reviewer ng yung application hanggang sa magawa mo ng maayos yung form or ma-fill upan at ma-upload yung mga documents na needed para ma-approve yung kanilang travel permit. Tapos yung kanilang travel permit is 3 days lang ang validity. So kailangan planado talaga yung pag-alis. Kasi kung ginawa mo yan ng maaga tapos kinancel mo dahil may bagyo, uulit ka na naman. Kukuha ka na naman ng health cert nila. Then dadaan ka ulit sa BAI. Yun. Tapos, ano pa ba? Pag-room mo yung aso. Yan, pag-room. Tapos, ayun, nagpalit din pala kami ng headlight kasi yung headlight namin is
stoplight. Madilim. Kaya pinalitan namin ng LED. In 400 LED meters, na white. turn left onto V Luna Street. Para maliwanag kasi alam mo naman pag biyahe ka man ng day and night dapat well lighted yung aming dadaanan. So madilim yung yung kalsada, walang ilaw, at least yung ilaw Take the ng next left sasakyan onto V Luna Street. enough na para ma-illuminate niya yung aming tawag dito, daan. In 800 meters, turn left onto Batang. Ano pa ba? Yung wiper, syempre pinalitan kasi bagong glass detail. Tapos nag-install ako ng mga kung ano-ano na makakatulong sa pag-travel namin, katulad ng ambient lighting para may ilaw sa may ilalim namin, maliwanag in case na may malaglag. Tapos nag-install din ako ng top load para marami kaming mabit-bit na gamit kasi maliit lang naman yung sasakyan namin. Top load. Tapos ng top load, ano pa ba? Mga gamit ng ng mga pets. Yan, kailangan nila yon. Tsaka yung mga snack nila, mga ganyan. Yun niya sa for na talaga yun. Travel purpose na talaga yun. Along biyahe na. Kailangan yun during the biyahe. Uy, humps. Okay, balik nga lang ulit kami later sa update natin. As of now, time check 3 AM na, no? So umalis kami ng bahay 11:30, tapos ng dinner, tapos nagkape. Tapos ngayon, ito kami sa Lipa 3 AM. So check back later, guys. Candelaria Bypass Road. Candelaria Bypass. Ay, nasa ko? Hindi. Ang video lang dito. Para yan. Hindi mo ginamit yun. No. Candelaria Bypass Road. Hati-hatiin mo. Dito na tayo ngayon sa Pagbilao. Time check is 4:44 AM. Pagbilao na tayo. So from Vermosa, 1 AM tayo umalis ng Vermosa Jollibee. Ngayon ay 4:44 na. Almost 5 hours na. 1, 2, 3, 4. 3. Almost 4 hours na tayo magbiyahe. Nagpa-top up lang tayo ng gasoline kanina. May nadaanan tayo. Letron, paglabas natin ng Sariaya Bypass Road. May Petron doon, In 400 top up meters, tayo, turn and then left onto ano na rin Pacquiao tayo, Bypass Road. TV break at coffee break. Inubos ko lang pala yung kape ko. So, yun. Ano tayo sa Pagbilao. Take the next left onto Pacquiao Bypass Road. Doon na tayo, kaliwa tayo sa Pagbilao Bypass Road. Makita. Itra ka lang. Okay, kayo! Continue on Pacquiao Bypass Road for 6 kilometers.
Nadagdag ko rin pala kanina yung isa sa preparation. Ano ako, di ba, undercoat, tapos caliper paint and drum brake paint. Nagpa high temperature paint na rin ako sa sa exhaust pipe. Yun lang, kalimutan kong isama. Kasi tatawid tayo ng dagat, tapos mag-stay tayo ng medyo matagal-tagal sa Bohol, which is humid at saka salty ang hangin at ang mga dadaanan natin. So, mabuti nang ma-prevent natin yung rusts, tsaka iwas rust. Prevent iwas rust. Yan. Isa na yun sa ating preventive preparation. Hindi lang sa biyahe, kundi pang long term na rin. Uy, hindi ka lang. Hindi ko kabisado itong kalsada. Okay, wag mo na exit. Kasi hanggang tayo. Hanggang paglabas na. Pagbalik natin ng Maharlika Highway. In 300 meters, turn left onto Maharlika Highway, Pan-Philippine Highway. Dito na kami. Bundok Peninsula, Bicol. Ay, pa-Bicol na kami. Hindi kami dadaan ng hindi kami dadaan ng old zigzag road kasi medyo mabigat yung aming bit-bit, baka hindi kayanin. So dito kami, alternate route namin is Bundok Peninsula, tapos Pitogo. Ang labas namin is Gumaca Diversion Road. So medyo malayo-layo pero okay na to kaysa sa magkaaberya. Binagbag Quezon. Hanggang saan kaya itong magandang kalsada na to? Ganda naman ang kalsada pala. Onisan. Papasok na tayo ng Onisan. Onisan, Quezon. Sabi naman natin makakita sa San Bridge. Hindi ka ba nga nakakatawid ng matnog? Loko-moko. San Juanico Bridge. Wait. Okay, time check. Nasa Tubas, Quezon na kami. Somewhere in Pitogo. Basta may nakalagay Tubas, Quezon. Yun. Barangay Tubas. Ang oras ngayon ay 9:25 na. At tagal namin, di ba? Kasi may aberya. May problem kami sa aming top load.
Tabi ka na. Teka, natabi. Tabi tayo. Mag-hazard ka. Mag-check tayo ng... Baka magilid na to. Gilid to. Kanan. Wait lang, pause. Check ko lang ang aming... Ikaw na rin sumilid dito. Let's go. Okay, so back to road. Chinek ko lang ang aming top load para sure. Kasi nga ito, nagka-aberya. Saan ba yung banda? Sariaya. Sa Rayaya. Bypass road. May malubak kasi na part doon. Tapos yung top load namin, kumalas. Tik na malaglag. Tinalang naagapan, kaso na nagkaroon ng yung dent, yung bubong. So kaya ngayon every now and then chine-check namin. Binalik ko yung pagkaka-install. So medyo natagalan kami doon. Tapos nung naibalik ko na, maya't maya chine-check ko para sure na baka kumalas ulit eh. Saka mabagal na lang yung andar namin. Oh, naku. So ang takbo namin is takbong 40 na lang. Look super pogi. 50 pagka maganda kalsada. 20 pagka malubak. So ayun, kaya ito inabot kami ng alas 9, dito pa rin kami sa Quezon. Medya. Alas 9:30 na. So maghanap kami ngayon ng maistapan para ayusin ito pagkaka-stack ng gamit sa ibabaw ng roof rack. So yung estimate namin na makarating ng sana 9 PM the least expected time namin. Ngayon mukhang mamungog ng mas late pa sa bagal ng takbo namin. Ayan, ano na. So medyo cautious na para Municipal. baka magkalat yung gamit namin sa kalsada, sa highway. Municipality of Bitogo. Dito na kami sa Municipality of Bitogo. So, Bitogo pala ngayon. So, ayun. Kwentong road trip. Road trip pa more. Road trip. Expect the unexpected. Yes, expect the unexpected talaga. Tsaka kailangan prepared ka sa mga ganitong scenario na tingin mo magkaka-aberya. Buti na lang may naka-prepare na ako na tools na easy access. Kasi punong-puno yung sasakyan namin, hindi ko ma-access yung toolbox ng sasakyan. Buti na lang nag-separate ako for itong scenario na to na baka nangyari nga. Okay lang, basta makarating ng safe. Pagpabiyahe kayo, siguraduhin yung maayos ang Yes, ganun talaga pag nagtitipid, napapamahal. Tinipid ko eh. Ako lang nag-install. Tapos, yung roof rail rack na ginamit ko, parang hindi siya compatible sa roof rail ng sasakyan namin. So, ginawan ko lang ng paraan. Kaya, ayun, ginawan din ako ng paraan na ma-derail siya. Ayan. Hindi ko na nakuhanan ng video kasi yun eh.
madilim, madaling araw. Nag-emergency stop lang kami along the highway para ayusin yung roof rack. Tapos umulan pa. Ayun, kaya pala ako sinisipon ngayon. Naambunan pala ako. Yun lang. Sana hindi na madugtungan yung incident. Sana hindi na maulit. Dahan-dahan na lang mag-drive talaga. Hindi baling matagal. Basta safe. Ito na yun. Tama. Ito na yun. Papunta na tayo sa Gumaka. May dagat na ba dyan? Ay, wala na. Dito yung Gumaka na tayo. Continue on Gumaka, Hitogo, Mullane, San Narciso Road for 15 kilometers. Dito na pala kami sa Gumaka Bypass Road. Ang oras is 11:16 AM. O diba, ang tagal. Bakit? Tumam pa kasi kami ng LBC. Nadala kami ng gamit. Nagbawas kami ng gamit. Sobrang bigat ng dala namin. Uy, tingnan mo yung bundok. Matapyas na yung bundok. Akala may motor sa taas. In 400 meters, turn right onto Maharlika Highway, Pan-Philippine Highway. Wala na nadaan dito. Riles na lang siya. Madaan tayo. Tawag mo sa mga yan. Wishi-wishi. 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 Pagkas muna tayo. Bagas muna tayo. Dito sa Petron. Gumaka. Pangit ng daan nyo. Ano to It's in the real sense of adventure. Pagsakay pa lang natin, adventure na. Ikaw na? Time check. I'm exhausted. 1:11 PM and binabaybay namin ng Lopez Bypass Road ng dahan-dahan. Dahan lang. At least hindi naman siya. Yeah. Grabe ang daanan dito. Wala akong masabi. Lala ka na lang. Lala. Lalalim. Lalala. Palalo. Lala. Lala Lalalim. talaga. Katanawan. Pabicol. Oh my God. Gumaling na ako't lahat eh. Oh my God. Ah, shit. Oh my God. 4 years ago, puro poste pa lang natatayo nila. Huh? 4 years. Ayan, traffic oh. Ano yun? Ano? Masa na tayo? Hindi ko alam. Lopez. Nasa kotse pa rin. Ito nasa sa famous mga poste. I don't know where this is. Rag. Hindi pa ito yung Ragay. Hindi pa yun. Tapos, ang tawag nito, tapos na sa Patikim. Hardcore na to.
Adventure talaga. Oo, namang maganda yung kalsada. Hindi, pinaasa ka lang dyan. Road shock. Oo. Unobstructed view. Mayun. Time check. 2 araw. Sa Pilar Sorsogon na kami. Day 2 na rin kami sa Sorsogon. Lapit na kami sa sa Matnog. 2 oras. Nagdala tayo doon sa daan. Hindi na kami nag-vlog kagabi. Paano? Stress na kami sa sa Tagkawayan at Ragay. Grabing lubak. Napakatindi. Yung lubak. Yung kalsada na in-off-road. Hindi, mas mainam pa ang kalsadang in-off-road eh. Kasi pa yung off-road. Mas mainam pa yung off-road. Grabe, off-road. Hanggang doon lang kami sa si Pokot. Nag-lodge na lang kami. Suko At yun. nagpalipas na lang gabi at may mga work din kami sa gabi. Kaya doon na lang kami nagstay. Hindi na kami nagtuloy-tuloy. Oo. Sorsogon. Yan o, Sorsogon o. Policia, Sorsogon. At saka ang top speed lang namin 20. dun sa sa Bicol, 20. Sobrang bagal. So, bus talaga ang oras namin doon. Parang ang dumaan sa pahagdan. Para siyang hagdan, dug 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 dug. Ganun yung yung tunog ng gulong mo sa kalsada na yun. Ngayon, dito na kami sa Sorsogon. Nalampasan na namin yung Albay. Hindi naman nagpakita si Mayon Volcano. Hindi na kami nag-stop. Diretso na lang.
Hmm. Coastal Road West. Tambayan. Ano yan? Ang laki naman ng school nila. Sorsogon Pilot Elementary School. Pilot? Ito na naman po. Post mo. Ba yan? Tagal naman ng job. Post mo. Let's go, go, go! Ano? Ay, may traffic na. Ang balit yung punta kami ang balit. Tapos na. Ayun o, I love SM Sorsogon. Hindi pala, SM Sorsogon lang. Source. Fireworks. Fireworks, SM Sorsogon. Time check. 6:13. Wala ba kami sa time check! 6:22 p.m. December 9. Nagre-record pa lang. December 9 ba ngayon? Oo. Day 2. Oh, December 9 pa lang ngayon. Day 8. Pa rin. Dami yan. You are now leaving the island of Luzon. This is it. Tama. Ayun ang puso dito banda. Maghintay ka na dito. Ako pupunta doon. Sige, pwede ba? Oo.
December 10, Wednesday na. Nandito na po kami sa Wednesday. Salasat niya ako pinababalik. Allen, Samar. We're on our way to Tacloban para maghanap ng accommodation doon and doon na rin mag-stay for the night. I mean, until morning. Next day. The next day. Para malapit na lang sa port ng Bato. Patawid ng Bukol. So, Let's go. Hello, Samar. See you, Tacloban. hello yun. Welcome to Catbalog. Wanna do, I'm begging you. On the road pa din. Time check. Pang ilang time check na to? 10:46 a.m. And it's Wednesday na. Kanina, Oh, na-checkpoint tayo. up lower. Kala siguro ng police. Hindi ka Hindi ko aware. ibibigay yung ORCR ko. Bakit? Pinaram mo ko tapos hindi ka magsasalita. Hindi mo siya salita. Hindi. Automatic ko nang binigay sa kanya. Wala mo na ako lang itago sa kanya. Okay ko na. Wala namang violation, wala namang traffic lights, wala namang kasabay, wala kahit ano lang, random checkpoint. Pag mga ganyang random checkpoint, wala nang tanong-tanong, bigay nyo na kagad yung ano, Nala. proof na ready ka. You are prepared. Tahong. Pwede ka dito mo. Oh, tahong industry dito sa kanila. Sabi nga, oh. Yun. Palengkit yung dinaanan natin. Magkano kaya dyan? Tahong? Hindi mo Ang natin balot, ang laki ng balot nila, ganun. Kaya, paano malulutuin yun? Isang... Ayun no, nalaga na yata. Kawalan mo yun. ulit. 7-Eleven, no? Ano gagawin natin? Bibiling water. Okay. Magmamaganda dyan. Ano maganda? Kahit walang ligo. Maganda. Buti na lang naligo ako kahapon. Kahapon ba yun? Kanina. Kahapon. Ay, kahapon. Kahapon pa hindi lumalapat yung likod mo sa higaan. Isang tayo po parking. Dyan. 7-Eleven. Kaya kanina yung daan sa Allen. Nakatakot. Alin? Yung madilim. Yung maganda kalsada, biglang hindi. Maganda, biglang hindi. Kaya lang, wala tayong kasunod. Biglang preno sa... Ang lakas ng busina niya. ulat ng... Yan, may kasama pang talon-talon niya. Ay, 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 ay.
saan pa pala? Sorry. Hold it, hold it, hold it. Moonverse where the vibes go wild and the grind hits first. If you ride with Chris, then you ride with the birds. Everything we drop, yeah, breaks the universe.